What's up? Kami sisiguro. So, kaya kaya naman matay naman ano. Medyo madilim pa. Time. Let's go. Traffic dito. Hoy, maliwanag na. Traffic. Yan na, San Mateo na pala tayo. Maraming salamat sa pagsama mga kamukha. Sakto lang pala yung alis ko. Medyo maliwanag lang yung alas 6 ngayon. Usually alas 6 is madilim na. Ayan, let's go. Biyaheng BGC tayo mga kamukha. Apakatibay ng patio mga kamukha. Apakatipid ba sa gas. Yung North Loop namin talagang parang minanilang nito. Sabagay hindi naman rekta yung biyahe, hindi naman straight. Siyempre pag hindi naman natin gagawin yung yung North Loop na puro biyahe lang, sayang naman yung magagandang lugar doon kung iikutin lang natin yon, katulad yung ginawa ko sa Sagada. Nagkaroon tayo ng allotted nagkaroon tayo ng leave, nakapag-leave tayo. So 4 na araw tayo naging bakante kasi noon. Kaya na-enjoy talaga natin yung North Loop ng 4 na araw. Tapos parang dinugtong ko sa off ko. So Saturday and Sunday off ko. Nakapag-leave ako ng Webes at Friday. So naidugtong natin. Kaya nakapag North Loop tayo. Kailangan talaga natin dyan ng 4 na araw sa North Loop. At least yung 3 days is medyo gahul ka na ron. Sa 3 days medyo parang limited na lang yung mapupuntahan mong mga tourist spot sa buong North Luzon. Pero sa 4 days and 5 days sulit na yon, promise. Kami yung gala namin na yon 4 days ang kinain nun. Sa ika 4 days naman is nakauwi naman na kami ng San Mateo, Rizal. Medyo pag dito ka nga lang dumaan sa pag dumaan ka sa dito sa La Union at dito sa Paway, Lawag, papunta ng Pagudpod, mauuna yung pasyal. So mauuna yung mga gagala sa mga tourist spot. Kasi pag doon ka sa kabila na papunta ng Nueva Vizcaya, puro biyahe na lang doon. Yung ibang ginagawa, inuuna yung Nueva Vizcaya. So Nueva Vizcaya, Isabela to Tuguegarao. So sa unang araw nila is puro biyahe lang yung tira nila. Kami ang ginawa namin, siyempre, sa unang araw namin hanggang Bigan, may kasamang gala na. So nung pauwi kami, talagang focus na lang kami sa biyahe. Mula Tuguegarao, tinira namin yun ng nasa 14 hours yata. Kaya naging 14 hours kasi grabe, dito sa May Gapan na traffic kami ng walang galawan talaga. Tapos bumuhos yung malakas na ulan talaga, as in malala. Ayun, storytelling lang pala tayo. Na-miss ko kayo mga kamukha. May mga nagtatanong din sa akin kung kailan daw yung next na ride ko. Sa ngayon wala pa ulit akong plano. Wala pa talaga. Medyo na-solve ako dun sa sa North Loop namin. Malayo yung North Loop, siguro takbo namin doon ng 1,500 km siguro yon, isang lahat yon. Pero parang hindi lang namin namalayan Tita Ruro yun, dahil sa Freedcon, sa Intercom. Kasi habang nagbabiyahe kami, panay lang namin ang daldalan ni Tita Ruro. Sa road condition naman, sakto lang. May mga ginagawang daan pero may iksi lang naman. Tapos maganda na ulit, parang ganon. As usual naman. Mas malala pa rin yung papunta ng Bicol. Mas malala pa rin ang lubak doon kaysa doon sa north. Sa north talagang may solid na napakaganda. Dito sa may papasok ng Bangi, sobrang ganda, ang lawak ng kalsada.
Yun ang pinaka nagustuhan kong part. Kahit gabi namin tinira yon, tas umuulan, talagang smooth lang yung part na yon. Tapos coastal roads na yun banda ron medyo madilim na hindi na rin namin nasilayan yung ganda ng Banggi sayang no. May mga nadaanan kaming gabi no, na hindi na namin mababalikan kasi nga North Loop nga kami. So ayun, baka sa susunod makabalik tayo doon, di ba? Susurebulin na natin na umaga yung daan natin doon. Pag ganun kalayo biyahe, huwag nyo nang huwag yung pagtsatsagaan yung gulong nyo kung medyo alanganin na. Para sa safety nyo rin yun, at saka iwas aberya. Malakas kumain ng oras is yung aberya, katulad ko. Sa akin naman makapal pa yung gulong, as in kaya pa. Ang problema, may mga butas na, meron ng mga sapi. Actually luto na yun luto sa loob. Kasi meron akong isang butas doon na napako ako nung biyahe namin ni Tita Ruro sa Sorsogon. Hindi kinakaya na ng yung tinutusok, yung anong tawag sa ganon, yung pan-tubeless na tinutusok. Siguro limang stripe na, 5 stick na yung ginagamit ko. Masisil niya, pero katagal-tagalan niluluwa nung gulong. So ayun, along the way, bandang Ilocos Norte na yun nakarating naman ng Ilocos Norte yung gulong ko na yun. Banda ron, pumutok. Yung pala, niluwa yung sapi. Tapos syempre sa vulcanizing, yung vulcanizing pang pinuntahan ko, tinanggihan ako. Ayaw gumawa nung patio, ayaw gumawa nung akin. Meron lang din daw sila doon, pinapaluto ko kasi. Ang meron lang din daw sila yung patusok. Meron din ako noon 5, 6 na nga yung tinutusok ko niluluwa pa rin. So napilitan ako bumili ng bagong gulong doon. Tapos total gagastos na rin naman ako. Yung gusto ko ng gulong sana yung bilhin ko, yung Pirelli na sana, o di kaya kung anong available doon sa Batak. Sa Batak yun Ilocos Norte. Kung anong available doon, kahit Euro tire sana, much better. Problema, walang 12 na sukat. 13 lang ang pinakamaliit nila. Meron 12 na naubusan nga lang dun sa isang pinakatindahan talaga ng gulong doon. Shoutout nga pala kay kuyang naka NMAX, hindi ko lang alam yung pangalan niya. Maraming salamat, tinulungan ako nun. At saka yung yung motor shop doon malapit sa pinagtirigan ko. Ano bang pangalan ng lugar na yun? Corimao, bandang Corimao, Ilocos Norte. Maraming salamat sa inyo, pati yung mga tricycle driver doon. Kasi pinatambay nila kami doon sa pilahan nila ng tricycle habang bumibili ako ng gulong. Iniwan ko kasi si Tita Ruro doon siya nagbantay ng mga motor namin. Tapos mababait yung tricycle driver. Naipagkwentuhan muna si Tita Ruro doon. Yung iba kasi doon sa Ilocos Norte hindi marunong mag-Tagalog. Nagtatanong kami saan po may vulcanizing. Tapos yung reply nila sa amin na salita is Ilocano. Hindi talaga namin maintindihan. Pero pag may tinuturo sila, pinupuntahan namin, ang problema, sarado. Tapos yun, napilitan akong bumili ng gulong. Tapos muntikan na ako mawala ng pag-asa makahanap ng gulong. Lahat ng tindahan doon sa Batak, Ilocos Norte, tinuturo na ako sa Lawag. Baka sa Lawag na rin ako makabili kasi wala nga silang 12 na sukat. Buti na lang yung pinaka-last na motor shop na pinuntahan ko is merong 12 120 by 70, pero dual sport siya. Medyo may spike. So pinalagang ko na. Buti na lang fit sa akin, hindi sayad yung mga spiky niya. Parang katulad siya ng gulong ng ADB na stock. Ganon. Yung dual sport, pwede pang off-road, pwede pang kalsada. Ayan yung gamit ko ngayon. Mukhang makunat naman. Ayun, talaga, advice ko, kung titira kayo ng ganong kalayong biyahe, 1,500 km, yung gulong nyo mas maganda bago-bago pa or walang tama. Kahit hindi pa ba, kahit kahit mga 80-70% pa yung gulong, basta walang tama, as in walang tusok, walang sapi,
Kasi bumibigay. Sa akin bumigay eh. Siguro tsempuhan lang din, pero sa layo ng biyahe bibigay talaga yon. Ayun, lesson learned yun. Siguro kinainan kami ng 2 to 3 oras doon. Pero buti na lang talaga may may class si Tita Ruro nung time na yon. Meron siyang online class. Siguro nasa 1 hour and 30 minutes din yung online class ni Tita Ruro. So tiyempo naman na nandun si Tita Ruro, napastop siya, tas may signal. So habang naghahanap ako ng gulong, si Tita Ruro nag-online class dun sa bandang Corimao, Ilocos Norte. Tignan mo nga naman pagkakataon, no? Kasi yung time na yon, maghahanap talaga kami ng kahit coffee shop para tumigil, para mag-online class lang si Tita Ruro. Hindi naman namin inaasahan na sasabog yung gulong ko. As in, dapan-dapa talaga. As in, 0 PSI. Putik yan. Ang nun, struggle ako nun kasi grabe, sobrang katirikan ng araw. Ikot-ikot ko yung buong Batak, Ilocos Norte. May mga tumulong na din, may mga kumontak na sa mga bilihan, pero wala kasi talagang stock nung pang patio 12. Hirap pala ng 12 doon, sa kanila doon. Konti lang nagtitinda, more on pang NMAX 13, 14 na sukat. Ayun, lesson learned. Sana pagbabiyahe kayo, yun yung magiging tips ko sa inyo. Siyempre, bukod sa kondisyon yung motor nyo, dapat kondisyon din yung mga sarili nyo. Nakatulog kayo ng 8 hours, kahit 7 or 6 hours, basta hindi ka nag-inom before, or basta depende sa stamina mo yan, kung paano mo kakayanin yung biyahe, kasi malayo yun. What's up? What's up mga kamukha? Medyo maaga nga tayo nakarating, alas 7 pa lang. Alas 8 naman pasok na natin. Medyo relaxing tayo ngayon kasi maaga-aga tayo nakarating dito. Maaga-aga tayo nakarating ng BGC. So 1 oras pa ang allotted time natin. Lakad tayo ngayon, lakad malakas. Pagka kasi malilate na ako, talagang patakbo yung lakad ko eh. Pero ngayon, sobrang aga natin. Lakad kumpante. Sarap. Mas okay yun kaysa naman ayan, ginagawa ni kuya. Malilate na sa work, patakbo, pawis na pawis. Shoutout sa'yo, idol. Grabe. Mainit ngayon ha. Hapon maulan eh. Dito nga pala pa rin tayo nagpa-park. Sa dati pa rin, Burgos Circle, P. Burgos Circle. 60 pesos lang. Dati doon tayo sa tapat ng Wells Fargo, kaso open parking yun. Nabasa yung helmet ko doon eh. Mula nun, di na ako nag-park doon syempre. Naghanap tayo ng may bubong kasi iniiwan ko yung helmet ko sa parking eh. Paano ba naman yung office namin? Ayaw magpadala ng helmet sa loob. Papatong ko lang naman sa locker sa ibabaw. So ayun, policy nila yun eh. Building policy siguro. So kaya napipilitan tayong iwanan yung helmet natin sa parking. May nagtanong sa akin, taga 7 Neo yata siya, kung saan daw mas magandang magpark. Siguro dito ka na lang, idol, magpark sa diyan sa may baba ng fitness. Yung may gym dyan eh, dyan sa unahan dyan. Kakaliwa ka, sa kasunod na kanto kakaliwa ka. Tapos sa ilalim nun gym, dun yung daan, parang ganito rin yung daan, palusong din, papunta rin ng basement. 60 pesos din dun. Same lang dito. Mas malapit sa 7 Neo yung, kasi 7 Neo dito sa banda dito eh, sa may ayaw nang mamatay ng yun. Nagdolo ko yung ko
Signal light ko. Ay, hindi. Hindi pala signal light. Dito kailangan magbabad ng helmet. May picture dito eh. ₱60. Siyempre magsusot na tayo ng gloves dito. Sakit kasi sa kamay pag walang gloves. Pas malayong biyahe, hindi ko kaya. Medyo madilim pa. Time check mga kamukha, mag alas 5 pa lang ngayon. Saan yung oras ko? 5:24 pa lang. Alas 5 ang out ko kasi. Bali 5:24 pa lang ng umaga. Sarap. Dito tayo ngayon sa BGC. Pauwi tayo San Mateo Rizal mga kamukha. Let's go. High Street. High Street nga pala mga kamukha. Ayan o, sarado pa. Mind Museum to sa kaliwa. Tapos sa kanan Shangri-La. Sakto. Sakto. Let's go. Yeah, mga ka-office mate ko, mga nagbubuk ng joyride. Naku po, mga mukha, napakahirap nga pala manakay or mag-commute ngayon darating na araw dahil may mga pag-aalsa, strike ata at saka protesta. Asahan nyo na matinding traffic sa mga iba't ibang lugar. Siyempre mga kababayan natin nagre-revolution na ngayon doon. Pero siyempre walang violence. Ay nako, hindi pa rin kayang gawin. Hindi pa rin kayang gawin sa Pilipinas yung katulad sa Nepal at saka sa sa Nepal na nagkakasunugan. Talagang ano na, dinaan na sa dahas sa Nepal eh. Ohoy, nagkakaroon na rin ng mga malalim na lubak dito sa BGC, no? Pero dito mabilis tapalan. Ito hindi pa rin natapalan, no? Lalim yan, no? Basag ang mags mo dun. Okay, aabot ba? Aabot, hindi pa naman natin binibira. Alalay lang. Umabot naman. Kamusta kaya ang lagay ng C5 ngayon? Ang tanong, sana hindi. Usually naman pag ganito kaaga, wala pang traffic masyado yan sa C5. Madami lang yung volume ng mga sasakyan, pero moving. As in, moving naman yung mga sasakyan. Medyo madilim yung langit, makulimlim. Uy, cool. Nice sir, mukhang matulin din, oh. Electric siguro to. 50 na yung takbo ko, ha. 50 na siya. Kaya ka ng braking system niyang mapahinto yan. Sabagay, hindi naman niya patatakboy ng ganyan yan. Kung hindi, mukhang advanced naman na tong electric bike na to. Oh, may suspension sa harap, oh. Nakikita ko yung play. Nice one, ride safe paps. Kung dito ka lang nakatira sa Taguig, around Taguig, tanga na mainam yan. Ay, maliwanag na.
Maliwanag na mga kamukha. Mag-alas 6 na eh. Ano kaya masarap na almusal? Pag pauwi ako galing work, yun lagi iniisip ko eh. Hotdog. Tapos masarap yung tasty. Tapos i-air fryer, lalagyan ng butter. Kaso anong partner? Pansit. Kaso sa iba ako makabiling pansit. Ano kaya? Partner natin. Welcome, pang 23 or 24 na yata itong episode natin na to. So mga kamukha, maraming salamat sa suporta, sa pagsubaybay. Eto na, Riverbanks. Lamig ng morning. Sana wag umulan para matuyo naman yung mga nilabhan ko. Welcome to Riverbanks. Hindi nga pala natin kinabit yung box. Inalis ko muna. Pag walang laman, ang ingay. Kalabag ng kalabag. Kalabog ng kalabog sa likod ko pag walang laman eh. Pero pag umulan, wala tayong paglalagyan ng bag. Yung bag ko kasing bagpack, kasya dun. Ito nga pala, may rurutahan natin araw-araw. Binuksan para sa kotse. Nice one. Lagi kasing sinasara to. So yung motor lang ang nakakadaan dito. Hindi dito nakakadaan ng mga sasakyan. Dun dumadaan sa gasolinahan. Ayos. Full tank po ako. Regular. Traffic. Traffic palabas San Mateo. Ayun, puno na naman ng gasolina si Barok. Hanggang day off ko na to. Good for a week. San Mateo to BGC. Araw-araw. Tipid, no? Yan na, San Mateo na nga pala tayo. Maraming salamat sa pagsama mga kamukha. At maloloobat na ang aking camera. Dito ko na rin pala puputulin ng buhay-buhay vlog episode natin. Episode. Ayun mga kamukha, sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome kayo dito. At kung nagugustuhan mo ang mga video natin, wag mo naman pong kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye. Ingat palagi. Like and subscribe.